Naalarma ang Commission on Population and Development sa pagtaas ang bilang ng repeat teenage pregnancy sa bansa. Sila po yung mga menor de edad na nagbubuntis ng maaga at nauulit pa. Narito ang aking unang balita. 14 anyos si Fatima, hindi niya tunay na pangalan, nang ipagkasundong ikasal ng kanyang mga magulang. 15 anyos siya nang unang maging ina at ngayong 35 anyos na, buntis siya sa ikasyam na anak. Hindi ko naman po alam na ano pala yung pag-aasawa. Ano? Yung complicated. Yung hindi mo gusto, yung ayaw mo pero wala ka ng choice. Hindi ko po naranasan na mag-life ng kumbaga single, yung pagdadalaga. Sa health center na ito kung saan namin nakilala si Fatima, hindi bago ang mga ganitong kwento. Minsan through mga kaibigan nila sa community, and minsan din kasi yung case nila, meron silang experience din sa family. Sinasabi nga po na gusto ng magulang. Sa datos ng Commission on Population and Development, mahigit 150,000 ang naitala nilang teenage pregnancy sa bansa noong 2022. Pero ang mas ikinaalarma ng komisyon, marami sa mga ito ang nasusundan pa, tulad na nangyari kay Fatima. Nag-increase kasi siya post-pandemic. No? So, na-alarm kami ngayon, kaya may social protection. Kasi more than 22,000 yung repeat pregnancy. Ibig sabihin, nabuntis na, tapos nabuntis ulit ng second, third, and fourth time. Ang factor kasi talaga cultural. Kasi usually, pag nabubuntis no, sa community, pinagsasama po yung nakabuntis tsaka yung nabuntis na kabataan. Hindi anya biro ang epekto ng pagbubuntis sa mga maituturing na batang paslit na biglang nahaharap sa mabigat na responsibilidad ng pagiging ina. Kadalasan pa, nasasadlak sila sa relasyong hindi nila ginusto. Maliban sa epekto sa kanilang murang katawan, ang epekto rin sa kanilang kinabukasan. At that age na gano'n na bata pa sila, may mga complaints sila, may nararamdaman silang ganito. Kasi nga, napakabata pa po. Hindi na sila nakakapag-aral dahil nga po kasi buntis na sila. Eh minsan din, nasusundan. Nasusundan po yun, yung pagbubuntis nila. Ang Project Protect Teen ng DSWD at ng Commission on Population and Development o CPD layo magbigay ng iba't ibang serbisyo para magbigay ng suporta sa mga teenage mothers at kanilang mga pamilya mula sa reproductive health hanggang sa educational at livelihood assistance. Isinusulong din ng CPD ang pagsasabatas ng Adolescent Pregnancy Prevention Bill para mapigilan ang patuloy na pagtaas ang bilang ng teenage pregnancies. Pasado nito sa Kamara pero nakabinbin pa rin sa Senado.